Magandang gabi po sa inyong lahat mga boss. Chipamo sir, kamusta na po kayong lahat mga kababayan? Alas 8, sa punto ng gabi dyan sa Pilipinas mga bossing. Maiinit po ang ating mga tatalakayin sa gabing ito mga kababayan. Kaya po kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay marapat po na subscribe nyo na upang sa ganoon kayo ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan. At kapag ka nambubisit na tayo ng mga pesteng mga DDS, mga bossing. At syempre mga kababayan, dahil po hindi tayo na late, nasa tamang oras tayo. Syempre, isa-shoutout ko na kayo isa-isa dyan sa comment section. Nangunguna nga po dyan sa ilalim si Ma'am Delia Rosario. Pangalawa, si Ma'am Aurelia Adena. Nandiyan din si Joel Q ng Cereza Force, si Tommy ng Cereza Force, si Viola G, si Annalyn Ando. Sino pa nandiyan sa taas? Yung buong Cereza Force family, si Lonely TV, nandiyan din po. Sino pa sa taas? Si Marge at si Ma'am Neng Gigi. Sino pa? Si Chris Rose, nandiyan din. Si Shiro Kansaki, mamaya nandiyan na din po yan. No? Ayoko lang may makalimutan sa inyo. At dahil mahal na mahal ko ho kayo lahat, mga kababayan. Game ho, umpisahan ho muna natin dito. Naku po, hindi pala talaga titigil itong mga bossing Chipamo sir, no? Ano po ito, mga kababayan? Unahin lang natin, may bagong binubuo at mukhang bukas alas April 12, mga kababayan, meron na naman silang gagawin, bubuuin pagtitipon. At ito po, mga boss Chipamo sir, tinatawag na rage. Ano yan, away? Pang-awayan pangalan niyo pang-awayan niya. RAGE, Rage Coalition Initiative daw ho, mga kababayan. Sabi dito, sinearch ko kasi, no? Tinignan ko, alam niyo naman po lahat, mga boss Chipamo sir, nandiyan na sa Google. Isang hanapan lang, makikita niyo na agad. No? Sabi dito, based on reports from early April 2026, the Partido Democratico Pilipinas is pushing for the formation of a new coalition named RAGE, no? RAGE Coalition, Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Kailan pa naging good ang puro katarantaduhan na mga pinaggagawa ninyo? Kailan pa ho naging good governance ang mga nakikita namin galing po sa inyo? Di ba? Eto, hindi kayo humihinto sa sulong sa paggiba kay Pangulong Bongbong Marcos, sa pagbira kay Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno. Panay ho na naman paninira, mga kababayan. Hindi ko na ho iisa-isahin. Hindi na ho ako magbabanggit ng pangalan. Lalahatin ko na po sila, mga bossing. Yan naman po ang nakikita natin sa kadalasang pagka sila ay nasa social media. Puro paninira po. Ito daw po, mga bossing, no? Here are the key details regarding this initiative and its relation to Club Filipino. RAGE Coalition Initiative. The coalition is designed to unite various sectors under a reform-oriented agenda aimed to combat corruption, promote good governance, and hold officials accountable. Samantalang yan na po ang ginagawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano to, paepal na lang. No? Kung yun nga pong nakikita nating inisyatibo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagsugpo ng korupsyon, hindi po nila masuportahan. Sinisiraan pa Tapos may ganito pa sila. Ang invitation daw ho, mga kababayan, is formation of this coalition was signed by Davao City Mayor Sebastian Duterte, aka Barbie. aka Barbie, di ba? Si Hamon Suntukan, pagka nandiyan na, wala na, allowance na palag. Hindi na hindi na magawa yung kanyang mga pinagsasasabi. Ito daw po kung saan magkikita at kung anong oras at anong petsa. Club Filipino meeting, a gathering to advance the cause was scheduled for 12 April 2026 alas 2 ng hapon at Club Filipino
San Juan, mga bossing. O yeah, sabi ni Annalyn Ando, bukas abangan natin kung marami ba ang sasali sa panawagan nila. Yun lang. Ako'y naniniwala sa iyo. Baka alaws na pumunta, sumali, at halubilo dito sa mga ito. Eh mga boss, yun nga lang pong papirma-pirma kay Tatay Digong nila eh. Wala na, nilalangaw na po eh. Di ba? Wala eh. Nilalangaw na mga boss Chief Amuser eh. Oh, tapos may mga ganito pa. Wala na to. Dahil alam ng mamamayang Pilipino ng lahat ng ito, mga kababayan, ay puro pang ano lang, pampanira lang po. At puro pagbanat lang po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Eh gusto nila maiupo ulit. Oh, yung mga idol nilang Duterte. Sabi ni Noe, oh no, Manalo, paalala lang, wala ka sa Davao. Dito sa Luzon, majority BBM, baka mapahiya kayo. Tama ah. Wala daw sa Davao. Dito sa Luzon, majority BBM daw. Sabi ni Manalo. Noel ba yan, Manalo? O, di ho ba? Wala na ho ito, mga kababayan. Eh, kung maalala nyo ho, mga boss Chief Amuser, di po ba yung mga pagbuo-buo nila, yung na mga entablado, pagpanik-panik nila sa mga entablado, para sumigaw ng bangag si Pangulo, nilangaw na po, hindi na po pinapansin. O tapos meron pang hakbang, may mga gawain pang ganito. Di po ba? Wala na ho yan, mga bossing. Anyway ho, tumuloy tayo dito, mga kababayan. Isa pa, sa wala na din, at hindi naman nakatapak tungtong o kahit na anuman sa Kongreso, at ngayon po ay nagbabalak tumakbo sa pagkasenador, si Guanzo naman ho. Binabanatan ito Pasyo, mga kababayan, ha? Si Rowena Guanzon. Pakinggan nyo ho. Baligtad na at dumikit na. Ayan. Bakit po Duterte, si Guanzon, nangangarap maging senador? Baka sakali na ang mga DDS ay mauto niya, no? Para iboto siya bilang senador. Eh kaso, mukhang sorry kay Guanzon. Bakit to? Eh nandiyan si Topacio. No? Si Topacio, mga kababayan, talagang kapag ka nagsalita laban kay Guanzon, sinasabi ho lahat. Danilo Espejo, A Lonely TV, at si sino pa? Si Aurelia Adena. Pakinggan na ho natin si Attorney Topacio, mga kababayan. Uulitin ko, kung meron man akong paniniwalaan dito sa dalawang abogado na ito, although madami ang talo daw, di umano, ni Attorney Topacio sa mga kaso niya, dahil nga nakikita natin, mga bossy, yung kaila Buloyski, yung kaila Tebes, etc. Although hindi pa talo yun, pero mga nakaoblo. Pero yung Dennis Cornejo, sino pa? Yung Alice Guo, lahat nakapiit.